Hi guys, welcome back once again. Advice for this is, ang magkait ng tulong sa kapwa ay parang ang Diyos anak na rin ang ating pinagkakaitan ng tulong. Ganito po yan eh. Reflection kasi ng Diyos anak ang ating kapwa. Ganito yun eh. Halimbawa, pinagdadamutan mo yung kapwa mo. Parang ang Diyos ama na rin, Diyos anak at Diyos Espiritu Santo na rin ang ating pinagdadamutan. Ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Sabi nga niya sa Bible, kung ano ginagawa mo sa kapwa-tao mo, ganun din ang ginagawa mo sa Kanya. Kaya tayo maging maingat po tayo, lalo na pagsasalita ng di maganda sa kapwa-tao natin, lalo na yung pagmumura. Iwasan po natin yung mga ganung gawa, maling gawa. Bagkus ituwid po natin yung ating pananalita. Bagkus i-focus natin ang kapwa natin ay si Jesus Christ. Kunyari, tumutulong ka sa may sakit na ospital, parang si Jesus na rin po yung tinutulungan natin. Kung believers ka ni Jesus Christ at matatagapananalig mo sa Kanya, ganun pong isipin natin. Yung kapwa natin nanghihingi ng tulong, parang isipin natin parang si Jesus Christ yung humihingi ng tulong sa atin. Kung magkakawangis niya ang taong kapwa-tao natin, kung anong ginagawa mo sa kapwa-tao mo, ganun din ang ginagawa mo sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kung tumutulong ka sa tao, si Jesus Christ na rin po yung tinutulungan mo. Nagkakaroon ka po ng point sa langit sa pamamagitan ng mga pagtulong mo, pag-a-advise mo, paghihikayat mo sa tama pabuti ito, pag-isipan to ng ikabubuti niya, at tumulong unconditionally, pagmamahal sa magulang, at higit sa lahat, hindi ka sumasama sa mga Diyos-Diyosan o gawa ng tao, siya lang po at nagiging tapat ka para sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, at hindi ka gumagawa ng mga maling gawa, lalong-lalo na sinusunod mo yung 10 utos, at magiging mabuti kang alagad niya ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Sundin mo yung 10 utos, alam mo na po yun, at gumawa lang puro ng mabubuting gawa, at iwasan yung mga tukso na alam mo ikakasira mo. Huwag na po tayo magsalita na hindi maganda sa kapwa, pagkos i-reflex natin na ang tinutulungan natin ay ang Diyos anak na si Jesus Christ. Sabi nga, kapag tumutulong ka, parang ang Diyos anak na rin yan tinutulungan mo. Ganun po yun eh. Kumbaga nagkakaroon ka ng points o doon nakalista yun sa langit. Kung mga ginagawa natin dito, kung gumawa ka ng kasama, nakalista rin po yun doon. So, pa-questionin ka ng ating Diyos anak kung bakit mo nagawa yung mga ganong kasalanan. So, sa pamamagitan ng pagtatanong niya sa'yo, bakit mo nagagawa yung mga masasamang gawa na yun, siyempre, kailangan mong sagutin yun na huwag kang magsisinungaling kasi judge na yun para sa'yo, para makapasok ka sa langit. Huwag ka na pong magsinungaling, huwag kang pumatay, huwag kang magsinungaling, magnakaw, o mga lunya, o sumamba ng mga kahit sino-sino mga santo dyan. Basta sa puso't isipan mo, iisa lang itatanim mo parati, ang Diyos anak na buhay na nasa langit, na siyang gumagabay at mapatnubay sa ating mga taong makasalanan. Ililigtas niya tayo, lalong-lalo na kung naliligaw ka ng landas. Papasukin mo siya sa buhay mo para malinis niya ang puso't isipan mo na huwag nang gumawa ng masama para sa kapwa-tao mo. Maging tapat ka lang po sa paglilingkod sa Kanya. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.